Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Systematic Theology. Part 3 na po tayo. At pag-uusapan po natin tonight ay the birth of Christ and His life. So, let us move on. Move forward po para sa ating lesson. So, our introduction. The study of the birth, nature, and growth of Jesus Christ is an important part of Christology, because it reveals who Christ truly is and why he came into the world. It shows how God fulfilled his plan of salvation from the very beginning. The life of Christ is not merely ordinary history. Every detail carries prophetic fulfillment and deep spiritual significance. So ano po ang sinasabi ng ating introduction? Importante ay pag-aralan ng isang mananampalataya ang patungkol kay Jesus Christ. Kasi ito yung foundational ng faith ng isang Christianity. So kung hindi natin pag-aaralan si Jesus Christ, paano mabubuo yung tinatawag na Christianity? And at the same time, paano natin masasabi na ang Christianity, wait lang po naglolo ko na naman itong aking ano. So, paano natin masasabi na ang Christianity, wait lang, okay. So, paano po natin masasabi na ang Christianity ay totoo na relihiyon or ito talaga yung itinalaga na body of Christ or yung totoong relihiyon na tinatawag kung hindi natin pag-aaralan yung patungkol kay Jesus Christ. Remember, maraming mga nagsusulputan ng mga iba't ibang doktrina regarding sa pagiging Diyos ni Jesus Christ. Yung iba ayaw paniwalaan na si Jesus Christ ay 100% tao, 100% din na Diyos. Yung iba 100% tao lang talaga. At hindi siya itinuturing na isang Diyos. So, maraming mga doktrina regarding diyan. At yung iba pa nga, as in talagang walang paniniwala patungkol kay Jesus Christ. Just like Judaismo, Islam, Iglesia ni Cristo, marami pang iba, no? Like Mormon, Jehovah. So, yan, yung mga sinabi ko na yan, hindi yan sila naniniwala patungkol sa pagiging Diyos ni Jesus Christ. So, very important ito para na sa ganon, makita din natin kung na-fulfill nga ba yung propesiya patungkol kay Jesus Christ o baka mamaya myth. When we say myth, kwentong kutsero lang or alamat lang itong patungkol kay Jesus Christ. Kaya kinakailangan pag-aralan po natin yung maigi na sa ganon makita natin ano ba ang foundation ng faith ng isang Kristiyano. Next. Why is this important for believers? As I have said, very important ito. So number one, it strengthens our faith in the Word of God because biblical prophecies were fulfilled through Christ. Bakit importante? Kasi nakita natin or maaaral natin ngayong gabi na yung propesiya ay natupad sa pamamagitan ni Jesus Christ. Pangalawa, it shows that Jesus understands human life and suffering because he became fully human. Kaya si Jesus Christ, kaya na-extend yung grace no? Kaya maaring ito yung naging dahilan ng Panginoong Ama na kailangang magsakatawan tao si Jesus Christ para makita din ng Ama, no? At makita din ng tao na wala kang lusot. Kasi kahit ang anak ko nagsakatawan tao para lang maunawaan kayo kung ano ang kalagayan, ano nga ba yung tinatawag na suffering ng mga tao. Kasi baka mamaya
sabihin natin, hindi naman ano yan, totoo yan kasi si Jesus Christ, hindi naman talaga niya naranasan, nararamdaman. Kaya parang pwede natin sabihin na, Lord, di mo naman naramdaman itong nararamdaman ko eh. Kaya ka ganyan, bingi ka sa aking mga hinaing. Hindi mo ako nararamdaman kasi Diyos ka. Hindi, wala tayong pwedeng sabihin ganon. Kasi nagsakatawang tao si Jesus Christ. And also, it reminds us that salvation has always been part of the God's eternal plan. So, tandaan po natin, si Jesus Christ, hindi siya naparito para ipakita na Diyos siya. Naparito siya para isave ang tao, mag-suffer upang ma-redeem ang sangkatauhan. Next. It calls believers to live like Christ in. Okay, so ano pa ang sabi dyan? Wait lang po Yan. Lumalabas yung aking Wait lang po. Cancel ko lang to. It calls believers to live like Christ in humility, obedience, holiness, and trust in the Father. So makikita natin dito, bakit importanteng pag-aralan natin itong patungkol kay Jesus Christ? Para na sa ganon, yung mga believers, lakaran din nila kung ano yung nilakaran ni Jesus Christ. Kung ginawa ni Jesus Christ ang mga bagay na ito noong siya ay tao, gawin din natin. Kasi, imposibleng hindi natin makakaya. Nagsakatawang tao nga si Jesus Christ Imposibleng yung mga suffering, yung mga character, hindi madidevelop sa atin. Imposible yun. Kasi, maging si Jesus Christ, naranasan niya yun. Pero pinairal niya yung pagkakaroon ng humility, ng obedience, ng holiness, and ng pagtitiwala sa tatay, sa ama. Ito yung pagpapakita sa atin na bilang si Jesus Christ na nagkatawang tao, makakaya din natin gawin. Kasi lahat yan dinanas ni Jesus Christ noong siya ay tao. Kaya imposibleng sabihin ng tao, hindi ko po kaya magpakumbaba. Imposible yun. Diba? Nagsakatawang tao si Jesus Christ para ipakita sa tao na kaya. Bilang tao, kaya mo. Ayaw mo lang. Diba? Ganun yun In Colossians chapter 2 verse 9, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. So nakita niyo po, ito yung pruweba na pagsasabi na sa pamamagitan ng pagiging God ni Jesus Christ, still nagkatawang tao pa din siya. Okay, next po. So, why it is important na malaman natin yung doktrina patungkol sa Christology. Number 1 is yung pagiging 100% God at 100% man ni Jesus Christ. Ang tawag po natin dyan is sa theology word or terminology is hypostatic union. When we say hypostatic union, hindi po half tao or half human si God. Hindi. As in, totoong 100% na Diyos siya habang nasa heaven siya at ngayon na nasa heaven na din siya uli. At nung bumaba siya dito sa lupa is 100% man siya. Ang pruweba po dyan ay nakasulat sa Colossians chapter 2 verse 9 kung paano siya naging 100% God. For in Him dwells in fullness of Godhead bodily. Nakita niyo po yun? Godhead. When we say Godhead, tao siya na nagkatawang tao din, no? Although Diyos siya, pero nagkatawang tao siya. This verse proves that Jesus possesses the fullness of God in bodily form. And then, in John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. So, ano sabi dyan? Yung salita or ang Diyos ay nagkatawang tao. This verse proves that He truly became human. Kaya kung sasabihin natin, nakaya niya lahat yan kasi kalahati tao siya, kalahati Diyos. Hindi po. Habang nandito siya sa mundo, hinubad niya talaga yung pagiging Diyos niya. At siya ay naging fully. When we say fully, talagang wala yung pagka-Diyos niya. Pastora, kung wala yung pagka-Diyos niya, bakit nagagawa niya yung mga miracle?
Bakit nagagawa niya yung magpahinto ng bagyo kung hindi siya Diyos? Tandaan po natin, no? Nung nandito po si Jesus Christ, 100% human siya. But, gustong ipakita ni Jesus Christ na kapag yung Spirit ng Lord nasa atin, kasi hindi naman nawala yung Spirit ng God sa Kanya, nandun pa rin naman sa katawan niya. So, kapag nandoon sa katawan mo, bilang isang human, yung Spirit ng Lord, kaya mo din itong gawin. Actually, may promise pa nga si Jesus Christ na sabi niya doon sa mga disciples niya, more than, mas higit pa yung magagawa nyo kaysa sa ginawa ko. So, ibig sabihin, kung meron mang binuhay na isang patay si Jesus Christ, tayo, pwedeng marami tayong mabuhay na patay. No, hindi man ito sa sense na spiritual, pero pagdating sa physical, pwede rin pala tayong makabuhay ng patay. Kaya nga 'di ba merong mga pastors na dinadala sa ospital na talagang ano na, yung malapit na mamatay yung isang tao, pero nung pinag-pray over siya nung spirit-filled na pastor, ano nangyari dun sa mamamatay na? Nagkaroon siya ng another life. Marami na akong instances na nakitang ganyan. So parang sinasabi lang dito sa ating pinag-aaralan na yung ating faith sa Lord, yun ang magbibigay ng kapangyarihan para tayo ay makapamuhay na pwede ring gawin natin kung ano yung mga ministry na ginagawa ni Jesus Christ. Okay? So nagkakaunawan po ba tayong lahat? He is not half God, half man. His doctrine teaches that Jesus possesses two complete natures, divine and human, united in one person. It is one of the foundational doctrines of Christology. At pwede nyo pa rin basahin yung 1 Timothy 3:16 na kung saan sinabi, God was manifested in flesh. So si God, ano sabi? Nag-manifest siya sa katawan ng tao. When we say manifest, na nagkatawang tao siya. Okay? So next po, the incarnation of Christ. So dito makikita natin na si Jesus Christ ay nag-incarnate. When we say nag-incarnate, nagkatawang tao, no? Sabi nga dito sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8, Christ humbled himself and took the form of a servant, become obedient upon unto death. The incarnation reveals both the humility of Christ and God's desire to redeem humanity. So dito pinapakita ni Pablo, no? Sinasabi niya sa Church of Galatians, hindi siya simpleng tao, kundi talagang bumaba ang Diyos sa lupa, nag-incarnate siya. Kaya kung papansinin ninyo, yung incarnation na tinatawag dito is not just to stop God being God. Ano yung sinabi ko? Yung hindi natin pwedeng sabihin na, tapos na yung pagiging Diyos niya kasi nagkatawang tao na. Hindi. Kundi, Diyos pa din siya, nag-incarnate lang siya. When we say nag-incarnate, nung bumaba siya dito sa lupa, hindi siya nagpaka-Diyos, kundi nagpakatao siya. So, he became man instead. He took on human nature while remaining fully divine. Okay? So, again, Diyos siya. 100% Diyos siya. Pero nung bumaba siya dito sa lupa, naging 100% tao na siya. Alright. Next. Oops, sorry. Dali lang po kasi naglolo ko itong aking computer. Okay, next puntahan po natin ito. Sorry. Ayan. Yung number 3, sinless of Christ. In Hebrew chapter 4 verse 15, yet without sin. So, sino yung sinasabing without sin dito? Si Jesus Christ. He is sinless. Kaya nga hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang ibang tao. Kaya yung mga nagpipenitensya, hindi nyo na po pwedeng tumbasan yung ginawa ni Jesus Christ. Kasi ang pwede lang na mag-offer ng sarili niya para ikakapatawad din
ay ang ating Panginoong Jesus Christ. Wala nang iba para para sa ikakapatawad ng kasalanan ng tao. Maliban sa kamatayan ng isang sinless, walang bahid na dungis. Jesus lived a completely sinless life. Though he experienced temptation, he never sinned. Tandaan po ninyo yan. No, tinep siya ni Satan after niya mag 40 days and 40 nights na fasting. So gutom siya noon. Sabi ni Jesus Christ, gagawin kong bato itong pagkain na ito para sa iyo. Yukuran mo lang ako. Hindi ginawa ni Jesus Christ yun. Never siyang na-tempted. So ang tao, pwede rin pala yun. Hindi ka matempt. Tandaan natin, si Jesus Christ 100% tao that time. Nagutom din siya. Pero hindi siya na-tempt. Kaya tayo, hindi natin pwedeng sabihin na, na-tempt ako kasi tao lang ako. Hindi po. Kaya mo ding lagpasan. Ayaw mo lang lagpasan. Amen? So, ano ba itong nangyayari sa computer ko? Nagloloko na siya na nagloloko. Ayan. So, pwede natin siyang lagpasan. Kaya lang ang problema sa atin, ayaw na kasi nating lagpasan. Yan ang problema. Pero kung tutusin, kaya naman, no? Maging maingat lamang po tayo na ang Diyos natin ay parang pwede nating sabihin na, oo, sige, kasi Diyos siya kaya nalagpasan niya. Hindi po ganun. Kaya nga siya nagkatawang tao para ma-check niya kung kaya nga ba o hindi. Kasi 'di ba, ang katwiran ng mga tao dati, tao lang po kami, nature na po namin. Pinanganak na po kaming makasalanan. Kaya kung makagawa man kaming kasalanan, dahil po nature na po namin 'yun. Pwedeng sabihin ng taong gano'n. Pero nag-isip ng paraan si God the Father tsaka si Jesus Christ Sige na nga, bumaba ka na nga dun sa lupa para ma-check natin kung talagang ganun nga ba. Baka mamaya ako naman ang may error. Pwede sabihin ng God the Father yun Baka mamaya ako ang may error kung bakit ang tao hindi niya kayang lagpasan yung mga temptation. No? Kaya anong ginawa ni Jesus Christ? Kailangan niya talagang sa katawang tao para makita, no? Ma-test nila. Kasi baka nga naman dahil Diyos sila, no? At hindi na nila nakikita yung kalagayan ng tao, hindi na nila nauunawaan. Pero dahil nagkatawang tao si Jesus Christ, doon niya naranasan yung lahat ng bagay. Yung emosyon ng tao, yung kanyang pagiging nature na sin. Doon na nakita ni Jesus Christ, oops, teka muna. Kaya naman pala Wala naman palang mali sa Diyos Ama nung create niya ang tao. Ngayon, ang problema na lang dyan is yung utak at puso natin. Dahil pinipili natin yung mga bagay na against sa Lord. Amen po ba? Kaya walang pwedeng ipangatwiran ng tao na, hindi, Diyos ka kasi kaya na, hindi. Dahil 100% po na taong bumaba si Jesus Christ. Hinubad niya ang pagka-Diyos niya. Upang maranasan niya, upang makita wala nga bang error doon sa paglikha ng Diyos sa tao. No? Kaya hindi pwedeng mga tuwiran ng tao, kasi Diyos siya Walang ganon. Okay? Nagkakaunawaan po ba tayong lahat? Next! Number 4. The seed who would crush the serpent. So, isa pa sa mga propesiya na nabanggit sa Bible is yung ang isang anak ng tao, yun ang magka-crush doon sa serpent. When we say serpent, this is a symbolic na nature ng isang cunning na si Satan. Okay? So, ang sabi ng Genesis chapter 3 verse 15, the seed of the woman shall bruise the serpent's head. Ito yung propesiya nung unang panahon pa man. After na magkasala si Eva at Adan, hindi pa man nire-reveal ng Lord kung ano yung magiging pangyayari sa buhay ni Jesus Christ. Sa Genesis pa lang, panahon pa lang ni Moses, ni-reveal na ng Lord kung papaano sisirain ni Jesus Christ yung kapangyarihan ng demonyo. This verse often called the Photo-Evangelium
of the first gospel. Ibig sabihin, ito yung pagpapaunang propesiya bago pa man ang gospel or bago pa man ipadala si Jesus Christ. Next, because it contains the first promise of salvation, it points to Christ's victory over Satan. Okay. So ano pa ang pangalawang propesiya? The born of a virgin. In Isaiah chapter 7 verse 14, behold, a virgin shall conceive and bear a son. This prophecy was fulfilled through Mary. At ang sabi ng Matthew chapter 1, tignan lang po natin kung kasi itong Isaiah is a prophecy ni Prophet Isaiah. Does it fulfilled by Jesus Christ? Yes, of course. And it was written in Matthew chapter 1 verse 22 to 23, where it reveals that the birth of Jesus was supernatural and holy. Kanino siya ipinanganak? Or kaninong nanay siya ipinanganak? Kay Virgin Mary. He is a virgin. Hindi pwedeng gamitin ng Lord yung hindi na virgin. Bakit? Kasi pag hindi na virgin, nagalaw na yun ng lalaki. At pwedeng sabihin na anak yun ng isang lalaki doon sa babae. Hindi inalaw ng Lord yun eh. Kaya nga sa prophecy pa lang, ang sabi, virgin ang gagamitin niya na babae. At natupad ito sa pamamagitan ng virgin birth ni Jesus Christ through Mary. Okay? Next, ano pa yung propesya? The descendants of David. Jesus will become the descendants of David. In Jeremiah chapter 23 verse 5 and Isaiah 11:1, ito po ang mga sinabi, no, that the Messiah was prophesied to come from the lineage of David because he would be the prophesied king. This fulfillment is recorded in the genealogies of Jesus found in Matthew chapter 1 and Luke 3. So, pansinin niyo po in Jeremiah chapter 23 verse 5 and Isaiah 11 verse 1. No, mahaba yan kaya hindi ko na sinulat. Buksan niyo na lang po ang Bible at basahin yung maigi. Okay? So, dito sinabi ni Jeremiah at ni Isaiah na mapufulfilled yung kapanganakan ni Jesus Christ through the descendants of King David. At nangyari yon kasi in Matthew chapter 1 and Luke 3, sinabi doon kung kaninong lahi nagmula si Jesus Christ. At si Joseph po ay descendants ni King David. Okay, next po. Born in Bethlehem. So isa pa po sa mga propesiya ay si Jesus Christ ipapanganak sa Bethlehem. At ito po ay nakasulat sa Old Testament sa Micah chapter 5 verse 2. Prophecy ni Prophet Micah na ang isisilang na Redeemer or tagapagligtas, hindi lamang ng Israel kundi ng buong mundo, ay ipapanganak sa Bethlehem. Nangyari po ba yon? Supposed to be, no? Iba yung pupuntahan nila Jesus Christ sa Jerusalem. Pero napunta muna sila sa Bethlehem. And then, doon na ipinanganak si Jesus Christ. Hindi po talaga na-fulfilled yung doon sa Jerusalem kagad-agad, kundi sa town ng Bethlehem. Okay? So, sinabi, itinala sa Matthew chapter 2 verse 1 na ang kapanganakan ni Jesus Christ ay doon sa Bethlehem. It is a confirmation na lang po sa New Testament. Okay, next po. Born in humility, connected in manger. So while the Old Testament does not directly mention a manger, it prophesies the humble condition of the Messiah's coming. Saan nakita ito sa Old Testament? Again, pag sinabi nating Old Testament, ito po ay prophecies, more on prophecies. Hindi pa lumalabas si Jesus Christ. But it was already been fulfilled. In Matthew, makikita natin doon, Jesus Christ birth was in or is in the manger. Doon siya pinanganak. Sa bayan ng Bethlehem, sa Epaphrata, kung saan doon ipapanganak, isisilang ang isang sanggol sa isang manger. At nangyari po yun. Okay, next. Another prophecy is yung nakasulat sa Psalm 72, verses 10 to 11. Ano yon?
yung i-announce yung birth ni Jesus Christ through or sa mga shepherds at sa kings. Doon sa 3 wise men, no? Anong sabi diyan? The kings of Tarshish and the isles shall bring presents. Yes, all kings shall fall down before him. Grabe, no? Hindi pa na ipapanganak si Jesus Christ. Pero nakikita na ng mga prophets sa Old Testament. And even yung 3 wise men na itala na rin pala sa Old Testament, no? At maging yung mga shepherds, diba? So ano pa? Okay, Isaiah chapter 60 verses 1 to 6. Ito ay patungkol pa rin sa kings, ano? They shall bring gold. Ito yung mga gift, no? At naitala ito sa Isaiah. So ibig sabihin, propesiya pa din na ito yung mangyayari. Magdadala ng gold, ng incense, at ipoproclaim nila yung praise the Lord. At totoo pong nangyari yun. Nagdala sila ng gold, frankincense, 3 gift yun eh. Nakalimutan ko na yung isa. Okay, so balikan nyo na lang po sa Matthew. Mababasa nyo naman yun sa chapter 1 at saka sa chapter 2 ng Matthew kung ano yung dinala ng mga wise kings nung sila ay pupunta sa manger. Okay, sa Bethlehem. Ano pa? Actually, meron pa nga verse sa Bible na kung saan lilitaw ang maningning na bituin, no? At ito ay ang simbolo ng pagkapanganak ni Jesucristo. Grabe, no? Yung mga prophecy noon na talagang na-fulfill sa panahon ni Jesus Christ. Ano pa? Pagdating naman sa shepherd, ito po ang sinabi, Isaiah chapter 40 verse 9, O Zion, bearer of good news, says to the cities of Judah, behold your God. Kaya nga mga kapatid, kung papansinin natin, hindi natin pwedeng sabihin na, ay, sabi nung pastor ko, hindi raw totoo yun, yung patungkol kay Jesus Christ. Hindi daw talaga, yan, alamat lang yan, peke lang daw yan, hindi daw yan, walang katotohanan dyan. Hindi po pwedeng sabihin ganun eh. Kasi, kung ano yung nangyari sa panahon ni Jesus Christ ng kanyang kapanganakan, kung saan, ano yung sitwasyon, kaninong babae, etc., etc., maging yung wise king, yung shepherd, na itala po lahat yan eh. Maging nga yung yung tala, na itala rin po yan sa prophecy. Kaya wala tayong pwedeng sabihin na, ay hindi, alamat lang yan, peke yan. Hindi totoong si Jesus ay ang promise na redeemer ng Lord na anak ng Diyos. Hindi pwedeng ganun. Okay, lahat po yan wash out. Huwag niyong paniwalaan. Pag may mga ganon na mga nagtuturo, huwag niyo pong paniwalaan kasi ito po ang katotohanan. At hindi rin po pwedeng maging si Kibuloy ito. Tandaan po natin, si Kibuloy ay hindi po pinanganak sa Bethlehem. Kaya hindi po siya yung son of God. No, marami kasing nagki-claim ngayon na siya daw yung son of God. Siya yung anak. Siya si Jesus, etc., etc. Tingnan niyo po muna kung na-fulfill ba nila yung prophecy. Kung hindi na-fulfill yung prophecy sa pamamagitan ng taong ito, hindi po yan si Jesus Christ. Huwag niyo pong pinagpapaniwalaan yung mga taong yan. Okay po? Nagkakaunawaan po tayo? Next, the announcement of the forerunner. This prophecy refers to the John the Baptist preparing the way of Christ. In Isaiah chapter 40 verse 3, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. So in Malachi chapter 3, another prophecy ng ibang prophet naman, si Malachi prophet. Anong sabi niya? Behold, I send my messenger and he will prepare the way before me. Grabe, no? Nagsalita si God kay Malakay. Ito ang gagawin ko. Magsisend ako ng isang messenger para i-prepare ang aking daraanan. At natupad po yon? Yes, natupad yon. And even John the Baptist said, ako lang ang taga-prepare ng way ng Lord. Hindi ako mismo yun. Kasi maraming mga tao, parang sinasabi nila na, ikaw na yata yung promise ng God sa amin na magre-redeem. Hindi. Taga-baptize lang ako in water. Pero may mahihigit pa sa akin at yun ang piniprepare ko
para makilala niyo siya na mas higit sa akin. Yun yung sabi ni John the Baptist. Okay? So next po, the flight to Egypt. Ito na, yung lumayas na sila I'm sorry, si Mary at saka si Joseph. Galing sila sa Bethlehem, lumayas sila kasi may tumutugis na sa kanila. Sino yon? Si King Herod. At na-prophesy din pala ito. Biruin nyo, no? Pati yung alis nila sa papunta ng Egypt, na prophesy din. Ano ang sabi ng Hosea chapter 11 verse 1? Out of Egypt I called my son. This was fulfilled with Joseph, Mary, and Jesus fled to Egypt and later returned to Jerusalem. So after na humupa na yung kasi patay na si King Herod, tsaka sila bumalik, pabalik ng Jerusalem. At mababasa po natin yan sa New Testament sa Matthew chapter 2 verse 13 to 15. Mahaba yan, kaya kayo na po ang magbasa. Alright, so the ministry of Jesus was also prophesied. He will become the preacher, the healing, the deliverance, etc., etc. So Isaiah chapter 61 verse 1 to 2, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor, to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives. This is one of the clearest prophecies about the ministry of Christ. Ano yung mga prophecy ng ministry ni Christ? To preach the gospel, to heal, to deliver the oppressed by the evil spirit, and freedom from bondage of sin. Kaya nga yung ministry ni Jesus Christ hindi basta-basta. Kaya kinakailangan talaga ng anointing ng Holy Spirit. So napag-aralan na po natin yan sa Empowering the Forerunner, kung hindi ako nagkakamali, lesson 14, Anointing of the Spirit. Next, ano pa yung pagpapatunay, no? Makikita natin sa Isaiah chapter 35 verse 5 to 6, then the eyes of the blind shall be opened and the ears of the deaf unstopped. This prophesied Christ's healing ministry. And in Genesis chapter 3 verse 15, he shall bruise your head. This point to Christ's victory over Satan and the powers of darkness. So kung babalik-balikan natin, ang daming mga propesiya patungkol kay Jesus Christ. Hindi na mabilang ng daliri ko. Pero isa lang po ang punupunto ko dito, mga kapatid. Kung ito ay na-prophesied at na-fulfilled ni Jesus Christ lahat ng mga prophecy na yan, na napakaraming propesiya, imposible naman lahat yan. No? Kasi merong ibang nagsasabi na doktrina ng ibang church ito na kinopya lang daw ni Jesus Christ yung pangyayari sa buhay niya. Kasi inaral niya daw ito. Ang tanong, nung baby ba si Jesus Christ, inaral niya ba? Alam na ba ni Jesus Christ nung baby pa lang siya, nung kaisisilang pa lang siya, nasa Bethlehem siya isisilang? Imposible namang ginawa-gawa ito ni John at ni Joseph at saka ni Mary na kailangan ito kasi ang propesiya na sa Bethlehem isisilang. Pwede bang pumunta tayo sa Bethlehem at doon natin isilang yung baby natin para siyang matawag na Messiah? Pwede ba 'yon? Hindi pwedeng ganun. Tama po ba ako? Hindi pwedeng maging gawa-gawa lang. Kasi ang daming mga tao nung oras na yun. Lahat sila pupunta sa araw ng census. Aakalain ba naman nung mag-asawa na mawawalan sila ng matutuluyang lugar? 'Di ba? Alam nga naman kausapin nila yung lahat ng mga tao doon, mga negosyante. Sino ba sila? Ganun ba sila na kailangan na kausapin nila yung lahat ng mga nagnenegosyo ng mga hotel or motel nung panahon na yon at sabihin na, manganganak na ako, kailangan sa Bethlehem ako, kaya kayo magsarado kayo ng mga niyo. Hindi, imposible. Napaka-imposible nun. Kaya kung titignan natin talagang si Jesus Christ lang ang naka-fulfilled ng lahat ng prophecy na yan. Napakarami po niyan. Ilista nyo, over thousands po yan na prophecy patungkol kay Jesus Christ. Hindi na mabilang. At kung ito po ay gagawin ng isang tao, baby pa lang, wala pa siyang alam. Hindi niya pa naaral yung patungkol dito. At
Si Mary at si Joseph. Ah, paka-imposible po. Ewan ko na lang kung anong masasabi ng mga churches na nagtuturo ng ganyan. Okay, ano pa? So Isaiah 61 verses 5 to 7, strangers will shepherd your flocks, foreigners will work your field and vineyards, and you will call priests of the Lord. You will be named ministers of God. Grabe, no? And even pala yung ministry ni Jesus Christ na iko-continued ng mga Gentiles. Kaya pala, mga kapatid, kung bakit tayo ngayon ng mga hintil, ginagamit ng Diyos para mangaral ng salita niya. Tignan niyo po yung sinabi niya sa propesiya ni Isaiah, strangers will shepherd your flocks. Strangers po, hindi Israelites. Foreigners ang tinutukoy dito, hindi po Israelite. Ibig sabihin, ibang lahi ang magfulfill ng pag-shepherd sa mga flocks. At hindi lamang po yan, sila po ay makakatuwang sa ministry ng fields and vineyards ni Jesus Christ. When we say fields and vineyards, ito po yung pag-aani ng mga tao. Ministry ni Jesus Christ. Parang ano lang kasi ito prose na statement. When you say prose statement, yung parang patula, no? Na yung may malalim na kahulugan ang bawat sinasabing statement. So, sinabi diyan fields and vineyards, they will work your fields and vineyards. Hindi po literal na fields and vineyards, kundi ubasan ng Diyos, no? Yung field ng Diyos. At lahat po yan ay tatawaging priest of the Lord. Grabe, no? Kaya nga doon sa pinag-aaralan natin sa Forerunner, lahat po tayo ay tinawag na mga priest. Kasi bakit tayo tinawag na priest? Pwede na tayong mag-bestow ng anointing. Lahat tayo, regardless kung sino ka, anong position mo sa church. Basta lang may anointing ka rin na binigay ng iyong leader, in-anoint ka ng body. Therefore, pwede ka rin mag-anoint, pwede kang mag-baptize, pwede kang gamitin ng Diyos. Wala po itong pinipili. Dati, specific lang na priest ay mga Levita, pero ngayon po, lahat tayo pwede nang tawaging Levita. Amen? So, kaya, mga kapatid, yung fulfillment na ito, in conclusion, across all topics, we discuss prophecies of Christ, His birth, early life, and ministry. We see one unified truth. Jesus Christ is the fulfillment of God's eternal plan of salvation. From the Old Testament prophecies to the New Testament fulfillment, Scripture consistently reveals that Christ was promised long before His birth. His coming was carefully planned by God, and every details of His life carries divine purpose. So the Old Testament shows the need for a Savior. Humanity is separated from God because of sin, and no human effort can restore the relationship. Yet, God Himself promised redemption through a coming Messiah. So doon pa lang sa Old Testament, niluto na ng Diyos sa pamamagitan ng mga propesiya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon at ginamit niya ang mga prophets, doon pa lang nag-uumpisa ng niluluto yung salvation, yung redemptive plan ng Lord para sa sangkatauhan. Nakita niyo po yung yung goodness ng Lord. Habang gumagawa ng kasalanan ang tao, habang nagpapakalalim siya sa pagrerebelde at pag-iwas sa Diyos. Pero ang Diyos hindi siya humihinto doon sa plano niya. No? Hindi siya humihinto. Kahit na hindi na pinapakinggan ng tao ang mga prophets at talagang lumiko na sila. Kaya nga sabi ni Joseph ni Joshua dun sa Israelites kayo, kung gusto nyo talagang sundin na yung relihiyon nyo ng pagsamba sa mga ribulto, sige, gawin ninyo. Pero ako at ang aking sambahayan, mananatili kaming maglilingkod sa Diyos. Doon pa lang, bigo na ang Lord sa tao. Sabi ng Lord, anong kulang? Bakit hindi sila makasunod sa akin? Anong dahilan? Meron bang problema sa aking paglikha sa tao? Baka mamaya ako naman ang may problema. Baka may error ako.
Pero imposible yun eh, magka-error si God eh. Alam niya ang lahat ng bagay eh. Pero para sa ikatutuwa ng tao, sige, patunayan natin na wala talaga akong error nung nilikha ko ang tao. Kaya ano po ang nangyari mga kapatid? Ipinadala niya si Jesus Christ para matupad yung redemptive plan ng Lord. Grabe, no? In conclusion, all this truth points to one reality. Jesus Christ is the promised Redeemer, the fulfillment of prophecy, and the only bridge between God and humanity. Wala na pong iba. Kung meron pa mang ibang tao na akala natin sila yung magiging bridge para sa kaligtasan natin, hindi po. Hindi si Manalo, hindi si Kibuloy, hindi si sino pa man yung binabanggit ng mga churches na kung hindi ka sasapi sa kanila, hindi ka maliligtas. Walang ganun. Amen. The only redemptive plan ng Lord, walang iba maliban kay Jesus Christ. And our part is to continue the ministry of Jesus Christ. Amen. So, understanding His birth, life, and ministry deepens our faith, strengthens our understanding of Scripture, and call us to live in humility, obedience, and devotion to Him. Kung tunay na Kristiyano po tayo, tunay tayong mananampalataya at sinasabi natin that Jesus Christ is our Lord and Savior. Therefore, we must follow God's ministry. Lakaran natin kung ano yung ministering inatang sa atin ni Jesus Christ. And that is to preach the gospel to the whole world, teaching them what Jesus had commanded us, and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. That is the ministry of Jesus Christ. I-fulfill po natin yan. Huwag nating hayaan na bilang mga naatasan, bilang nakakakilala, bilang tumatanggap na si Jesus Christ, yung pangakong plano ng Diyos para sa ikakapatawad at ikaliligtas ng tao, gawin po natin. Ang hindi gumagawa ng ministry ni Jesus Christ ay walang tiwala kay God. Kaya mapalad ka kung ikaw ay naatasan na manalangin kasi ikaw ay nakatutupad ng ministry ni Jesus Christ. Kung inaatasan ka ng magbigay ng Bible verses every day, mapalad ka kasi natutupad mo yung ministry ni Jesus Christ. Kung ikaw ay nag-i-invite ng tao dito sa church para maturuan natin sila, kasi sabi ni Lord disciple them So, paano mo sila i-disciple kung hindi mo sila dadalhin dito para maturuan ni Pastora Eva? Amen? So, dalhin mo siya dito para maturuan kung ano ang tamang dapat lakaran. Amen? So, yan po lahat yung ating pinag-aralan sa araw na to. Praying na marami po kayong natutunan at sana mga kapatid, wag nating biguin yung ministry ng ating Panginoon. Patuloy po nating saliksikin yung nais ng Diyos sa buhay natin. Patuloy po nating ipaalam sa maraming tao na ito po ay ang kalooban ng Panginoon. At nais niyang i-fulfill ito sa ating mga buhay. Amen po. So, tayo pong lahat ay mag-close in prayer na. Let me just unshare this.